Paano kung isang araw ay biglang inagaw mula sa kanila o binawi ang mga bagay na kanilang tinatamasa at pinagdarasal? Paano kung ang misteryo ng pananampalataya ay ganun-ganun na lang ba? Transaksyonal. Mga kapatid, sinabi natin ng isang pilosopo na ang tunay na pananampalataya raw ay hindi ang mahanap ang mga sagot sa tanong, kundi ang magkaroon daw ng lakas ng loob na tiisin ang katahimikan. Katahimikan hindi lamang ng ating kapaligiran, kundi ang katahimikan na kadalasang tugon sa ating mga dasal. Sa kwento ni Vincent Manrique na ating papakinggan, mga kapatid, ngayong ika-18 araw ng buwan ng Pebrero, abay makikilala natin ang isang pamilya na yayanagin ang tatag ng pananalig sa taas. Isang kwentong may mga tanong tungkol sa diwa ng trahedya, ng pagmamahal, ng paniniwala at pag-unawa. At napakarami pang usapin na hanggang ngayon ay binubuno pa rin ng mga alagad ng teolohiya. Simulan na po natin sa Sana Lord ang kwentong pinamagatang May Diyos na Nakaidlip. Judy! Judy, anak! Kanina pa kita tinatawag. Halika dito at narito si Kumaring Rona. May sasabihin daw siya. Pasensya na po, Nay. Pinapadede ko po kasi si Baby Rose kaya hindi ko agad kayo napuntahan. Ano po bang sadya niyo, Aling Rona? Kasi Judy, namatay ang tatay ni Berto na taga-kabilang kanto. Ngayon nakikiusap kung pwede raw magpadasal. Ito kasing nanay mo ay masakit daw ang balakang. Pwede bang ikaw na ang magpunta? Puntahan mo na, Judy. Pero kung hindi ka naman pwede, siget kami na lang ni Rona ang pupunta mamayang hapon. Okay lang, Nay. Ako na lang po ang magdadasal sa patay. Yayayain ko na lang po yung ibang taga-simbahan para naman po makapagpahinga ka na lang dito sa bahay. Mga anong oras po bang padasal, Aling Rona? Mga 5:00 mamaya. Ay, salamat sa iyo, Judy, ha. Napakaswerte namin sa inyong mag-ina dahil lagi kayong may oras para sa amin. Naku, Maring Rona, niloob lang ng Diyos na natutunan ng anak ko ang mga gawain ko sa simbahan, kaya ngayong matanda na ako, ay may papalit na sa ginagawa ko. Sinabi mo pa, Maring Elsa, kung hindi maglilingkod sa simbahan itong anak mong si Judy, sino na lamang ang mag-aasikaso sa parokya natin? Baka wala nang magbuhos sa mga bagong silang na sanggol o ang mag-aasikaso ng pamisa at magdasal sa mga namatayan. Naku, maliit na bagay lang naman po yun. Basta para po sa ating Panginoon, hindi po ako mapapagod maglingkod. Nako, anak. Hintayin natin ang tatay mo, ha? Kung may sobrang pera pa tayong pambili ng laruan. Bibili pa kasi tayo ng gatas ng kapatid mong si Rose, eh. Teka, saan ba nagpunta si Eman? Eto na ako! Namiss niyo ba ako agad? Saan ka ba nagpunta? Bakit bigla ka na lang nawala? Siguro tumaya ka na naman dun sa raffle, no? Oo, tama ka. Mura lang naman ang taya at sumasali lang naman ako tuwing sahod. Bah, alay natin, bala rin tayo. Milyon-milyon ang panalo. Every 6 months kasi ang raffle nun. Kapag nanalo ko, giginhawa ng buhay natin. Ay, kung ipagkakaloob ng Diyos, baka nga sakali. Pero huwag natin kakalimutan na hindi dapat umasa sa puro swerte lang, ha? Kailangan pa rin ng hard work. Oo, mahal. Tama ka. Pero sana swertehin pa rin tayo manalo ng grand prize. Wala namang masamang mangarap, ano?
Tay, bibilhan mo po ba ako ng toy? Ay, oo naman Jeffrey anak. Kaya nga ako nagtatrabaho at kaya nga nandito tayo sa mall. Para bilhin ng gusto mong laruan. Yehey! Salamat, Tay! Ikaw ang the best tatay sa buong mundo! At ikaw naman ang pinaka-cute sa lahat, anak. Ay, nako, nagbulahan pa kayong mag-ama. Halina kayo at bumili na para maaga tayo makauwi. Cute naman ng baby Rose na yan. Ngayong 3 months old ka na, kitang-kita na talagang dimples mo na namana mo sa nanay mo. Kanina pa ba naman magmamana ang ganda ng batang yan, ha? E di syempre sa akin. Oh, sige na, Judy. Wala na akong sinabi. Pero Ivy, salamat sa'yo, ha? Nagpupunta ka palagi dito para mag-alaga ng anak ko tuwing linggo. Ito na nga lang yung araw na pahinga mo sa trabaho. Nako, Judy, ang drama mo ha. Naalala mo ba nung bedridden ng nanay ko? Kahit anak mo na nun si Jeffrey at may asawa ka ng inaasikaso, pinupuntahan mo pa ako sa bahay para tulungan sa pag-aalaga kay nanay. Kaya wala lang to, no? Alam mo naman na mahilig din ako mag-alaga ng bata. Hayaan mo, Ivy. Pag ikaw naman ang nagkaasawa at anak, ako naman magiging taga-alaga mo. Nako, akin na muna si Baby Rose at inuubo na naman. Ay, napapadalas yata yung pagkakaroon niya ng ubo. Suggestion ko lang, Judy ha, ibalik mo na kaya agad sa pedya niya si Baby Rose. Minsan napapansin ko na hirap siyang humingi. Tapos medyo bluish yung labi niya. Medyo malamig yung mga paa kaysa normal. Baka may problema siya sa kalusugan. Mabuti nang mapatingnan para sure tayo. Oo, gagawin ko naman agad yan, Ivy. Nakaschedule nga siya sa espesyalista pero sa susunod na linggo pa raw available yung doktor. Bakit ginabi ka? Bakit parang nakainom ka yata? May problema ba? Wala, mahal. Medyo nagkasayaan lang sa trabaho. Ang mga bata, si Nanay Elsa. Tulog na sila. Gabi na rin kasi. Teka, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Ikaw, ba't gising ka pa? Di ba nag-seminar kayo sa simbahan kanina kaya maaga kang nagising? Baka magkulang ka na sa tulog kung napupuyat ka rin ni Baby Rose. Okay lang. Nakaidlip naman ako kanina dahil pumunta dito si Ivy para bantayan si Baby Rose. Ah, ganun ba? Mahal. Gusto ko sanang dalhin na sa ibang pedya si Baby Rose. Kesa naman hintayin pa natin next week yung pedya niya. Hindi na rin kasi ako mapakali. Laging inuubo si Baby. Sige, gawin natin agad yan. Kaya nga ako nag-apply ng loan sa opisina para pambayad sa espesyalistang titingin sa anak natin. Judy! Eman! Diyos ko! Pumunta kayo dito! Bilisan niyo! Nay, bakit po? Ano nangyari? Bakit hawak ninyo si Baby Rose? Ay, Diyos ko! Mga anak, si Baby Rose, hindi na siya humihinga. Nakatulog ako na ayos lamang siya pero nung magising ako at tinitignan ko siya, ganito na. Diyos ko! Ano po? Diyos ko! Nay! Akin na si Baby Rose! Diyos ko! Rose! Eman, hindi na siya humihinga. Anong gagawin natin? Sa ospital! Dali natin siya sa ospital! Judy, anong nangyayari? Nasaan si Baby Rose? Diyos ko, Ivy. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nandun sa ER si Baby Rose, nire-revive siya. Iniwan ko dun si Eman. Hindi ko kayang tignan, Ivy. Hindi na humihinga yung anak ko. Diyos ko, maawa ka. Diyos ko. Judy, magdasal tayo. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Sina Jeffrey at Nanay Elsa, iniwan ko sila sa bahay. Ayos lang ba sila, Ivy?
Ayos lang ba sila? Oo, okay lang sila. Galing ako dun kanina. Naroon si Aling Rona at sinasamahan ng maglola kaya huwag ka na mag-alala sa kanya. Judy, si Baby Rose. Bakit nandito ka na, Eman? Nasaan ang anak ko? Bakit iniwan mo siya mag-isa sa ER? Bakit? Judy, wala na ang bunso natin. Ano? Wala na si Rose. Hindi pwede, no. Araw-gabi ako nagdadasal sa Diyos na gabayan siya. Hindi pwedeng ganito yung mangyayari. Hindi. Diyos ko, nawa po, Panginoon. Gabayan niyo ang kaluluwa ng munti kong anghel. Papasukin niyo po siya sa inyong paraiso. Amen. Judy, anak. Nay, kayo po pala. Bakit po narito pa kayo sa simbahan? Akala ko po ba uuwi na po kayo ni Aling Rona para makapagpahinga? Ang akala nga namin ay ikaw ang naunang umuwi. Ang totoo, mas gusto namin na magpahinga ka muna, Judy. Kami na ni Maring Rona ang a-attend ang meeting ng mga pastoral. Alam naman namin na hindi ka pa nakakabawi sa mga pinagdaanan mo. Sige na anak, umuwi ka na. Kami nang bahala rito. Okay lang po ako, Nay. Salamat po. 1 buwan na ang nakalipas mula nung iniwan tayo ni Baby Rose. Hindi ako pwedeng magbukbok na lang sa isang sulok. Sigurado akong ayaw niya yun. Pero anak... At saka, malulungkot lang ho ako sa bahay kaya dito ko na lang dinadaan sa pagsisimba ang lahat. Ang Diyos po ang ating sandigan, ano man ang mangyari. Sa bagay anak, tama ka. Sige, total naman ay kasama ni Jeffrey ang ama niyang si Eman sa bahay. Hayaan mong tulungan at samahan ka namin sa pag-attend mo ng meeting dito sa simbahan. Sige po, Nay. Maraming salamat po sa inyo ni Aling Rona. Wisit na buhay ito! Nagpapakabuti ka na nga ikaw pa ang dadapuan ng kabalasan. Ano ba nangyayari sa'yo? Ang aga-agay umiinom ka na. Wala ka bang pasok ngayon sa trabaho? Nagtatanggalan ng tao sa trabaho namin, Judy. At isa ako sa nasabihan na hindi na papasok kahit kailan. Pero kaya alam nila na hindi kikibo ang mga maliliit na empleyadong katulad ko. Sa linya namin agad sila nagtanggal. Ano? Baka pwede mong puntahan ng boss mo para makiusap? Siya nga nagtanggal sa amin. Siya nga. Wisit na buhay ito. Namatayan na nga ako ng anak. Nawalan pa ako ng kabuhayan. Ano kasi parusa ba ito na langit, ha, Judy? Ano? Nay, tay, hindi po ako makahinga. Masakit po yung ulo ko at... Jeffrey! Oh, Diyos ko! Anak ko! Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nawala ng malay? Eman! Dalhin natin siya sa ospital! Bilisan mo! May dugo din siya sa ilong! Diyos ko! Ano nangyari sa anak ko? Ano? Dok, ano pong ibig niyo sabihin na may sakit din si Jeffrey katulad ng kinamatay ng bunso ko? Ang ibig niyo po bang sabihin ay pwede ring mawala sa akin ang panganay ko? Diyos ko, Eman, bakit nangyayari to sa atin? Judy, lakasan mo ang loob mo. Hayaan mo ipaliwanag ni Doc Lester ang sitwasyon ng anak mo. Ang importante naman ay maayos na ang kalagayan ng bata ngayon. Tama po ba ako, Doc? Tama po yun. Maayos ang kalagayan ni Jeffrey sa ngayon. Yun nga lamang po, hindi tayo nakakasiguro sa kaligtasan niya sa mga susunod na araw, kaya ipapayo ko po na mamonitor natin ang kanyang papapagamot.
Dok, ano po ba talagang sakit ng anak ko? Alam niyo po na kamamatay lang ng bunso ko. At wala po yung kasing sakit. Pakiramdam ko mamamatay na rin ako eh. Tapos ito na naman, isang pagsubok na naman. Mrs., naintindihan ko po kayo. Kaya nga po nais ko kayong tulungan sa abot ng aking makakaya. Magagamot po ba ang sakit ng aming anak, Dok? Ganito po yan. Ang sakit po ng inyong anak ay tinatawag na coarctation of the aorta. Ano po yung sakit na yun? Ito ay isang kondisyon ng puso. Sakit sa puso, kung saan ang primerong ugat sa katawan na tinatawag na aorta ay sumisikip. Kaya po nahihirapan na mag-pump ng dugo ang puso. Ito po kasi ang nagdadala ng oxygen sa ibang parte ng katawan, kaya mahalaga po ito. Dok, paano nakukuha ng sakit sa puso ang mga anak ko? Namamana po ba ito? Ganito po. Pwede pong mamana, okay? Ito rin ay pwedeng birth defect ng isang bata. Minsan naman, hindi ito kagad nakikita. Walang sintomas ng bata siya, katulad ng kaso ni Jeffrey. Dok, ano po ang pwede nating gawin? Ayoko mawala sa akin ang panganay ko. Hindi ko nakakayanin. May awa ang Diyos, Judy. Huwag ka nang umiyak. Opo, ganito. Mari po nating isagawa ang isang operasyon, pero malaki po ang magagastos nyo rito. Pagkatapos ng operasyon, patuloy pa rin ang magiging gamutan, kaya kailangan pong maganda ng malaking halaga. Diyos ko, anong gagawin natin? Saan tayo hahanap ng pera para madugtungan ang buhay ng anak natin? Ay, Diyos ko, mahal-magin. Saan? Hello, paring Jerome. Kanina ko pa hinihintay ang tawag mo eh. Bakit ngayon ka lang tumawag? Pasensya na, parang Eman. Medyo mainit ang mga parak ngayon sa grupo eh. Hindi ako ganda kapag check ng cellphone. Ano ba atin? Pare, tulungan mo naman ako. Kailangan ko ng malaking pera ngayon. Pang-opera sa panganay ko. Gusto ko sana maging matuwid ang buhay ko dahil may pamilya na ako. Kaso, di maiwasan ang mga ilangan. Natanggal pa ako sa trabaho, pare. Baka naman, matulungan niyo sana ako ni boss. Ganun ba, pre? Nagdelikado din pala yung panganay mo, no? Sige, ganito na lang. Sasabihin ko kay boss ang problema mo, ha? Alam mo naman yun, mabait eh. At ako, hindi naman kita matitiis dahil grabe ang naitulong mo sa akin, no, pare? Maraming salamat, paring Jerome. Yung assignment ka mo sana na magkakapera ako ng malaki. Matindi talaga ang pangailangan ko. Para sa pamilya ko, handa akong suungin ng panganib. Alam mo naman na mahal ko sila. Kahit mapasama ako, basta para lang sa kanila. Naintindihan kita, paring Eman. Hayaan mo, ha? Babalitaan kita agad kung ano sasabihin ni boss mamaya. Oo nga pala. Ipapadala ko yung tulong ko para sa pagpapagamot ng panganay mo, ha? Hindi yun malaking halaga, pero makakatulong yun. Medyo, alam mo na, naubos kasi yung ipon ko sa pagpapagamot kay Erpat eh. Ha? Maraming salamat, paring Jerome. Wala yun. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Maraming salamat. Nay, huwag niyo na pong kainin yung manggang hilaw at ipinagtitimpla kita ng gatas. Sige, hindi ko na ito kakainin. Nalilibang kasi ako rito sa malaking cellphone na ipinahiram ni Ivy. Nakakapanood ako ng balita kaya kahit narito tayo sa mumurahing kwarto ng ospital ay hindi nakakainip. Tablet po ang tawag dyan, Nay. Napanalunan ni Ivy sa raffle sa mall na pinagtatrabahuhan niya. Hindi niya naman ginagamit kaya ibinigay na lang niya kay Jeffrey. May network data po yan kaya may internet. Kaya po nakakapanood kayo ng live broadcast ng mga balita. Ay, talaga palang high-tech na mga kagamitan ngayon, ano? Noong araw ay wala namang mga ganito. Siya nga pala, Judy. Nasaan nga pala ang asawa mo? Kahapon ko pa yata siya hindi nakikita. Abay, hinahanap siya ni Jeffrey. Nagpaalam po na makikipagkita kahapon kay paring Jerome. Ninong po ng bunso namin yun. Sabi may papaabot na tulong yung boss nila dati.
Yung boss niyang in-check? Mabait nga yun, ano? Bakit kasi umalis siya sa pagtatrabaho doon? Naku, teka. Tingnan mo itong balita. Malapit lang dito sa bayan natin. Ano raw po ang sabi? Nilooban daw ang isang bangko kaninang tanghali at nakaengkwentro ng mga holdapper ang mga pulis. Sa hirap ng buhay ngayon, talagang may gagawa at gagawa ng mali. Ay, Diyos ko! Judy, anak! Bakit? Ano nangyari? Baka magising si Jeffrey. Sorry, Nay. Ewan ko po ba't dumulas ang tasa sa kamay ko. Liligpitin ko lang po ang nabasag na tasa at magtitimpla ako ng panibago. Sandali. Si Eman tumatawag? Sasagutin ko lang. Hello, mahal? Maring Judy, si Jerome ito. Pare, napatawag ka. Bakit cellphone ni Eman ang gamit mo? Nasaan ang asawa ko? Bakit parang umiiyak ka? Pare, si Maring Emma. Napuruhan ng mga pulis na baril sa ulo. Wala na si Eman, pare. Ano? Wala na. Pulis? Anong wala ng asawa ko? Ano sinasabi mo? Ano? Judy, condolence. Tibayan mo ang loob mo. May umaasa pa sa'yo. Nandyan pa si Jeffrey at si Nanay Elsa. Alam ko na mahirap, pero kayanin mo to. Ewan ko, Ivy. Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. At kung bakit sobra-sobra naman yata yung mga pagsubok na to. Sobrang sama ko bang tao para parusahan ako ng ganito. Kumalma ka, Judy. Diyos ko, Ivy. Napakabait ng asawa ko. Bakit kailangan mangyari to sa amin? Bakit kailangan niya kaming iwan? Alam natin na delikado at may mali sa ginawa ni Paring Eman. Hindi siya dapat sumama sa grupo ng mga holdapper. Kaso hindi naman natin siya masisisi. Mahal na mahal niya kayo ni Jeffrey. Gusto lang niyang makatulong sa inyo. Hindi niya yun sinabi sa akin. Kasi alam niya na hindi ako papayag dahil nga mali yun. Alam ko na patatawarin siya ng Diyos sa nangyari. Magdasal tayo, Judy. Ipagdasal natin ang mga kaluluwa ng mag-ama mo. Magdasal? Hindi ko na alam may ibig sabihin ng pagdadasal, Ivy. Pakiramdam ko, tinalikuran na ako ng Diyos. Sa kabila ng paglilingkod namin ni Nanay sa Kanya, hindi niya ako nakikita. Hindi niya ako naririnig. Kasi kung nakikita at naririnig niya ako, hindi sana niya kinuha sa akin ang mag-ama ko. Hindi sana. Nay. Jeffrey, anak. Bakit? May masakit ba ulit sa'yo? Nahirapan ka bang huminga? Nagugutom ka ba? Anong gusto mo, anak? Nay, umiiyak ka po ba? Bakit ka po umiiyak? Dahil po ba nasa heaven na si Taytay? Heaven? Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi ka ba malungkot? Hindi mo ba namimiss ang Taytay mo? Namimiss ko po si Taytay, pati na po si Baby Rose. Sabi po ni Lola Elsa, nasa heaven na raw po sila kasama si Papa Jesus. Paradise daw po doon at masaya na sila. Jeffrey, anak. Sad po ako, Nay, kasi hindi natin sila kasama. Pero naging angel na po sila eh. Babantayan po nila tayo habang nasa langit sila. Pag naging angel din po ako, Nay, babantayan din po kita. Anak, huwag mong sabihin yan. Hindi ka pa pwedeng maging angel kasi ikaw na lang ang meron si Nay. Si Taytay mo at si Baby Rose, magkasama na sila sa heaven. Kaya ako, kailangan ko ng kasama dito.
Kaya dito ka lang. Pero po... Sasamahan mo ako hanggang sa maging big boy ka na. Pwede ba yun, Jeffrey, anak? Pwede ba yun? Opo, Nay. Sasabihin ko po kay Papa Jesus na sasamahan kita dito kaysa maging angel. Kaya, Nay, huwag ka na pong umiyak, ha? I love you, Nay. I love you too, anak. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita. Judy, mukhang uulan. Kausapin mo na ang mag-amo mo at puntahan mo na lang ako sa tricycle para makabalik na tayo sa ospital bago pa bumuhos ang ulan. Sige, Ivy. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa sementeryo, ha? Saglit lang at susunod na agad ako sa'yo. Mahal, Baby Rose, dinalhan ko kayo ng bulaklak at kandila. Alam ko na magkasama na kayo ngayon, kaya hindi na dapat ako malungkot. Pero ito ako, palagi pa rin umiiyak. Miss na miss ko na kayo. Miss na miss na kayo ni Jeffrey at ni Nanay Elsa. Hindi kasi ito ang pinapangarap ko. Hindi ito ang laman ng mga panalangin ko sa araw-araw. Wala akong inasam kung hindi ang makasama kayong pamilya ko kahit kaano pa kahirap ang buhay. Mahal, sabihin niyo sa akin ni Baby Rose kung anong mga dapat kong gawin. Tulungan niyo ako. Kung hindi natutulog ang Diyos, sabihin niyo sa Kanya natulungan ako at huwag nang kukunin sa akin si Jeffrey. Pakiusap. Sana hindi natutulog ang Diyos. Sana hindi siya natutulog. Maring Elsa, okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansin bago pa lang magsimula ang misa at parang hindi na maganda ang kalagayan mo. Ayos ka lang ba talaga? Dapat yata ay nagpahinga ka na lang at hindi na nagpunta dito sa simbahan. Ayos lang ako, Maring Rona. Kailangan narito ako sa simbahan dahil hindi pa kayang magpatuloy ni Judy sa mga gawain niya rito. 1 buwan pa lang kasi nawala ang asawa niyang si Eman. May sakit pa ang anak niyang si Jeffrey. Naaawa nga ako sa apo mo. Yun nga rin ang dahilan kung bakit ako nagdarasal. Humihingi ako sa Diyos ng proteksyon at awa para sa aking apo. Nauunawaan ko ang kalagayan ni Judy. Nauunawaan din siya ng mga kasamahan natin sa simbahan. Sa sunod-sunod na pagsubok sa buhay ni Judy, natural na gumuho ang mundo niya. Pero sana'y huwag niyang kalimutan ang pagtawag sa Panginoon dahil hindi siya kalilimutan ng Diyos. Oo, tama ka. Lalo na sa paraang nagpadala ng tulong ang simbahan at mga pari na kakilala ni Judy para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Siguradong makakatulong yun sa aking apo. Teka, nahihirapan akong huminga. Diyos ko, Maring Elsa, ano ba nangyayari sa'yo? Dapat yata ay masabi na kay Judy nararamdaman mo para mapatingnan ka sa doktor. Baka kung ano na yan. Okay lang ako. Puyat lang siguro at medyo hinihingal dahil sa edad. Okay lang ako, Maring Rona. Pakiusap, huwag na sana itong makarating sa aking anak na si Judy. Pero Maring Elsa, sobra-sobra ng bigat na krus na kanyang pinapasan. Ayaw ko na yung dagdagan pa. Kaya kong sarili ko. Mangyari ng mangyari na kalooban ng Diyos pero ayos lamang ako.
Judy, anak, nasan si Jeffrey? Nasan ang aking apo? Bakit wala siya dito sa loob ng kanyang hospital room? Nay! Nay! Si Jeffrey po. May nangyari kanina kay Jeffrey. Parang ganun kay Baby Rose. Parang hindi na rin siya humihinga. Buti na lang dumating talaga si Doc Lester. Na-revive siya at ngayon nasa ICU. ICU? Diyos ko, mabagay. Ang aking apo. Kawawa naman ang aking apo. Nay, ano po ang ginawa kong kasalanan? Bakit sinusubok ako ng ganito ng Diyos? Buong puso naman tayo nagsisilbi sa Kanya. Pero bakit di tayo ginaganito? Una ang sanggol ko. Tapos ang asawa ko. Ngayon pati ang panganay ko balak pa niya kunin sa akin. Judy, anak. Naisabihin niyo po sa akin, kaya ko pa po ba ito? Kakayanin ko pa po ba lahat ng ito? Durog na po ako, Nay. Mapabaliw na po ako. Judy, anak. Kakayanin mo dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ko na po kaya, Nay. Ano man ang mangyari, anak, huwag kang bibitiw sa Kanya. Ang lahat ng nangyayaring ito ay may dahilan. Magtiwala ka sa Kanya tulad ng pagtitiwala ko na gagaling ang apo ko at magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos ang lahat, Judy. Maniwala ka lang sa ating Diyos. Dok, gawin niyo po makakaya niyo para sa anak ko. Nakikiusap po ako. Hindi po sapat ang halaga na naipon ko para paoperahan ang aking anak. Pero sana magawan ho natin to ng paraan. Ayoko na po na muling may mawala sa pamilya ko. Nakikiusap po ako, Dok. Mrs., kumalma po kayo. Tama lang po, kalma. Makinig po kayo. Naintindihan ko po kayo, kaya nga po ako nandito para ipaabot po sa inyo magandang balita. Ano po? Bukod po sa umaayos ng kalagayan ni Jeffrey kumpara kahapon, nailapit ko po ang anak nyo sa isang charitable foundation. Totoo po, Dok? Totoo po. Tatawag po sila sa inyo para makipag-ugnayan. Ano po? Makakatulong sila para mas mapaaga ang operasyon ng bata. Kung sa akin lang naman po, wala kayong aalalahanin na kabayaran. Naku, Dok. Napakabuti niyo po. Sana po lahat ng doktor ay kasing buti ng inyong kalooban. Maraming salamat, Dok. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob sa inyo. Ang anak ko si Jeffrey na lang ang natatangi kong yaman sa mundo. Kaya salamat po, Dok. Walang anuman po. Walang anuman, Mrs. Ang kailangan niyong gawin ngayon, magpakatatag. Okay? Kayo kasi ang kukuhanan ni Jeffrey ng lakas. Sige po, magra-rounds po muna ako sa mga pasyente. Ha? Maiwan ko muna kayo. Sige po, Doc Lester. Sige po. Maraming salamat po ulit. Opo. Naku, wala to, Ivy. Medyo nahilo lamang ako. Napagod yata ako sa pagbiyahe ko kanina. Nanay Elsa, mabuti pa'y samahan ko na kayo sa ER. Narito na rin naman po tayo sa ospital. Mas okay po yata na ma-check kahit ang presyon ninyo. Kasi baka tumataas po kaya kayo nahihilo. Hindi na, Ivy. Ayos lamang ako. Isa pa ayoko mag-alala pa sa akin si Judy. Masyadong marami na siyang inaalala. BP lang naman po, Nanay Elsa. Mabuti na po yung sigurado tayo. Nay, Ivy, ano ba ang pinagtatalunan niyo? Nasa pasilyo pa lang ako naririnig ko na yung mga boses niyo. Kasi nga, Judy, itong si Nanay Elsa. Naku, wala. Ang totoo, kanina pa kami nagugutom ni Ivy. Ano ba yung dala mong pagkain, anak? Pansit at tinapay po. Hali kayo, kainin na natin habang mainit pa. Tapos, sasabihin ko sa inyo ang good news na sinabi ni Doc Lester sa akin para sa operasyon ni Jeffrey.
mo anak, ako'y natutuwa dahil nakita ko na medyo mapula-pula na ang pisngi ng aking apo. Pakiramdam ko'y gagaling na talaga siya lalo na pagkatapos ng operasyon. Opo, Nay. Sana nga po. At yung sa operasyon, nakaschedule na po yun. Malaking tulong sa atin ang foundation na nilapitan ni Doc para kay Jeffrey. Kahit gaano kahirap ang mundo, may mga taong mabubuti pa rin ang mga puso na handang tumulong, Nay. Sabi ko naman sa'yo, sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi ka pababayaan ng Diyos. Magpaparating siya ng mga paraan at mga taong tutulong sa'yo. Tulad na lamang ng parokya natin, ang mga taga-simbahan. Alam nila na masyado ang dedikasyon mo kaya handa ka rin nilang tulungan, anak. Opo, Nay. Magpapaabot po ako ng pasasalamat kina Father, pati na rin po sa ibang mga kasapi pag nagpunta ako sa simbahan. Oh, ano yun, Judy? Ayan at may payakap-yakap ka pa sa akin. Nay, salamat po, narito ka. Alam mo na, kayo na lang ni Jeffrey ang pinaguhugutan ko ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Hindi ko na kasi alam kung anong direksyon eh. Salamat po, Nay. Mahal na mahal po kita. Ay, Diyos ko namang bata ka. Huwag ka nang umiyak at naiiyak tuloy ako. Mahal din kita. Aba, anak kita eh. Siyempre, gagabayan kita at sasamahan sa kahit anong laban mo. Narito ko palagi para sa'yo at sa iyong anak. Basta Judy, anak, gusto ko na mangako ka. Mangako po na ano? Na sa kabila ng lahat ng unos na dumadating sa buhay mo, huwag kang bibitiw sa Kanya. Ang Diyos pa rin ang ilaw mo sa bawat sandali na madilim ang iyong buhay. Huwag mong kalimutang tumawag sa Kanya dahil naririnig ka niya. Opo, Nay. Hindi man niya gawing maliwanag ang sandaling ito para sa'yo. Siguradong naghahanda siya ng tulong para sa'yo. Tandaan mo yan, Judy. Lahat ng bagay ay may dahilan. Maliwanag ba? Maliwanag po, Nay. At habang narito po kayo ni Jeffrey sa tabi ko, hinding-hindi po ako bibitaw. Hinding-hindi po. Si Ivy tumatawag. Ano kaya nangyari? Iniwan ko siya sandali kay Jeffrey sa ospital para magbantay. Ay, nagiging masyado na ako nerbiyosa. Teka nga't masagot ang tawag niya kahit medyo maingay. Hello, Ivy? Bakit ka napatawag? Judy, nasan ka na? Magpapadala lang ako ng charger ng cellphone. Hindi pala ako nakapag-charge sa bahay kanina. Ay, Diyos ko. Charger lang ba? Sige, okay. Akala ko kung ano na eh. Sige, malapit na ako sa bahay. Maya-maya lang babalik na ako dyan sa ospital. Isasama ko na rin si Nanay pag gusto niya. Oh, sige, salamat. Huwag mong apurahin si Nanay Elsa sa pagluluto kasi wala rin siyang tulog ng mga nakaraang araw. Hayaan mo siya magpahinga, ha? Oo naman, syempre. O sige na, nandito na ako sa harap ng bahay. Manong, para po dyan sa tabi. Ito pong bayad. Ay nako, Judy, mabutit dumating ka na. Kanina pa ako tawag ng tawag dito sa bahay ninyo pero hindi sumasagot ang nanay mo. Narito ba siya? Aba, 9:00 na ka ako, maaga rin naman yung nagigising. Ganun po ba? Sige po, tayo na sa loob at bubuksan ko ang bahay. Nay! Nandito po si Aling Rona, hinahanap po kayo. Nay! Bakit kaya natutulog pa si Nanay hanggang ngayon? Malapitan nga. Nay? 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 Diyos ko! Bakit hindi na yata humihinga ang nanay ko? Diyos ko! Tulong! Aling Rona! Tulong! Ay, bakit ka ba sumisigaw dito? Aling Rona! Tumawag po kayo ng ambulansya! Si nanay po! Dalhin natin sa ospital! Para hindi na siya humihinga! Ay, ako, Diyos ko! Judy, totoo ba yung nangyari kay Nanay Elsa? Ivy, si Jeffrey, nasan siya? Bakit mo siya iniwan?
Iniwan ko si Jeffrey kasama yung dalawang nurse at si Doc Lester. Sinabi nila na puntahan kita rito nung malaman nila nangyari sa nanay mo. Judy, tibayan mong loob mo. Ewan ko, Ivy. Ewan ko. Diyos ko, alam na Diyos kung paano niya ako pipilayin. Kinukuha niya isa-isang mga mahal ko sa buhay. Sabihin mo sa akin, ano pang tibay ng loob ang dapat kong ipakita sa kanya? Sabihin mo sa akin, Ivy. Sabihin mo sa akin. Judy, naiintindihan kita sa nararamdaman mo. Iiyak mo yan. Alam ko na sobrang bigat na. Ngayon mo higit na kailangan tumawag sa kanya. Magdasal tayo. May awa ang Diyos. Malalampasan mong lahat ng ito. Ivy, natutulog ang Diyos. Hindi niya nakikita ang mga paghihirap ko. Hindi niya ako naririnig. Kinuha niya sa akin ang sanggol ko, ang asawa ko. May malubhang sakit pa ang panganay ko. Judy. At ngayon, pati ang nanay ko, na kinukuhanan ko ng lakas naroon sa emergency room. Inatake raw sa puso at ngayon, isa na ring malamig na bangkay. Nasaan ang awa ng Diyos sa sinasabi mo, Ivy? Nasaan? Judy, kung gusto mong umidlip para makabawi ng lakas ay kami na muna ang bahalang magbantay sa burol ng iyong ina. Kailangan mong matulog kahit kaunti at kumain. Baka ikaw naman ang mapaano niyan. Salamat po, Aling Rona. Kahit sobrang malas ko sa buhay, swerte pa rin naman ako sa inyong mga kaibigan namin. Tulad po ni Ivy na nagbabantay kay Jeffrey sa ospital. Narito din po kayo para tumulong sa lamay ni nanay. Hindi nyo lang naman ako basta kapitbahay. Kaibigan ako ng nanay mo. Nakita ko ang paglaki mo kaya't parang anak na rin kita. Maraming nagmamahal sa'yo. Sabi nga ng nanay mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo lagi ang Diyos. At sigurado ngayon ay binabantayan ka ng anak mo, ng asawa mo at ng nanay mo. Salamat po talaga, Aling Rona. O sige, Judy, basta may kailangan kayo, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Aasikasuhin ko lang ang iba pang nakikiramay. Maiwan muna kita sandali. Sige po. Sa totoo lang, hindi ko na alam. Lagi na lang gustong tumulo ng mga luha ko kahit parang wala na akong may luluha pa. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Bakit ba kasi kailangang mangyari ito sa pamilya ko? Diyos ko, bakit sa pamilya ko? Pakiramdam ko, mababaliw na talaga ako. Mababaliw na ako. Judy, bakit hindi ka muna umuwi at magpahinga? O di kaya ay magpunta ka sa simbahan at magdasal? Hindi ba sabi mo sa akin noon, gumagaan ang pakiramdam mo tuwing nagsisimba ka at nananalangin? Huwag mong alalahanin si Jeffrey. Babantayan ko pa rin siya kasi bukas pa naman ang pasok ko sa trabaho. Hindi mo na. Nasabi ko yan dati dahil sa kabila ng hirap ng buhay, buo ang pamilya ko. Masaya ako na magkakasama kami. Pero ngayon, isa-isa na silang kinukuha sa akin. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para kaarmahin ako ng tulad nito. Ikaw ang umuwi muna, Ivy. Sobra ng abala ko sa'yo. Okay lang ako. Kaligayahan ko nang makatulong sa'yo kahit sa ganitong paraan lang. Kung magkakapera nga lang ako ng malaki, itutulong ko talaga sa pagpapagamot ni Jeffrey. Salamat, Ivy. Pagkatapos ng operasyon, mahal din ang mga magiging maintenance ng kalusugan niya. Kaya salamat at maraming nagpahatid ng tulong. May iraraos ng operasyon. Isang bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos, Judy. Tumawag ka muli sa Kanya. Alam ko na nakikinig siya sa'yo.
ba? Jeffrey, gising ka na pala. Hindi ako umiiyak. Medyo sad lang, pero okay lang ako, anak. Ikaw, okay ka lang ba? Wala masakit sa'yo? Di ka ba nahihirapang huminga o baka gutom ka? Gusto mo ba kumain? Nay, sad ka po ba kasi namimiss mo si Baby Rose, si Taytay po at saka si Lola Elsa? Oo, anak. Ganun na nga. Pero nasa heaven naman na sila. Nadagdagan na ang angel na nagbabantay sa ating dalawa. Opo, Nay. Sabi din po ni Tita Ivy, angels na po sila. Nakikita nila tayo pero tayo hindi natin sila nakikita. Sigurado po ako na happy sila doon kasama si Papa Jesus. Tama po ba, Nay? Oo, anak. Tama ka. Nay, kahit happy na po sina Taytay sa heaven, malungkot pa rin po ako. Kasi gusto ko po silang makita ni Baby Rose. Gusto ko rin po makausap si Lola Elsa. Bakit po sila umalis na hindi tayo kasama, Nay? Bakit po? Tahan, anak. Magkikita-kita pa naman tayo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, anak, tayong dalawa muna magkakasama. Tayo na lang munang dalawa, ha? Kaya wag mong iiwan ang nanay mo. Dito ka lang sa tabi ko. Jeffrey, ready ka na bang gumaling ng tuluyan bukas? Opo, Doc Lester. Gusto ko po na gumaling agad para hindi na malungkot ang nainay ko. Ayoko pa po maging angel kasi gusto ko po maging big boy para si nainay naman po ang aalagaan ko pag matanda na siya. Aba, maganda yan Kaya bukas gagalingan natin pareho para sa paggaling mo. Ayos ba? Ayos po, Doc. Hindi po ako natatakot kasi sabi po ni Nainay, magaling po kayo kaya hindi mo ako pababayaan. Hayaan mo, gagawin kong lahat ng kakayahang ipinagkaloob sa akin ng Diyos para gumaling ka. Ang gusto ko lang, samahan niyo rin ito ng dasal para sa dagdag na proteksyon. Ayos ba? Ayos po, Doc. Nainay, samahan niyo po ako mag-pray mamayang gabi, ha? Oo, anak. Gagawin natin yan. Salamat po, Doc Lester, ha? Wala nga naman. Para po sa lahat-lahat. Salamat po. Diyos ko. Operasyon po ng anak ko ngayon. Panginoon, pakinggan niyo po ang dalangin ko. Gabayan niyo po ang anak ko, pati na rin po ang mabubuting tao na gusto siyang iligtas. Panginoon, pagbigyan niyo na lang po ako ngayon. Magsisilbi po ako sa inyo habang buhay, ng buong puso. Alam ko po na kasama niyo na ang bunso ko, ang asawa ko at ang nanay ko. Lahat sila, Panginoon. Iniwan nila ako sa loob lamang ng maikling panahon at sunod-sunod na pagkakataon. Napakasakit po, Diyos. Napakahirap. Pero wala po ako sa posisyon na magtanong kung bakit. Kayo lang po ang nakakaalam ng dahilan at iginagalang ko po iyon. Isinusuko ko na po sa inyo ang lahat, O Diyos ko. Patawarin niyo po ako sa panandalian kong pagtatampo. Ngayon po ay buong puso ako nagbabalik loob, O Diyos. Pakiusap, iligtas niyo po si Jeffrey. Iligtas niyo po ang aking anak. Siya na lang po ang meron ako. Siya na lang po. Judy! Ivy, bakit? May problema ba? Ba't
nagkakagulo? Ay, hindi ko alam Hindi ako sigurado, Judy. Pero narinig ko sa usapan ng dalawang nurse kanina. May nangyayari daw sa operating room. Sa bata na naroon, kaya isang doktor pang nagmamadaling pumunta. Judy, nanginginig ang tuhod ko. Anong gagawin natin? Si Jeffrey, Judy. Ivy, hindi papabayaan ng Diyos ang anak ko. Naniniwala akong ililigtas niya ang anak ko. Halika, samahan mo ako magdasal. Wala tayong ibang magagawa kung hindi ang tumawag sa pangalan niya. Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko. Tulungan niyo po ang anak ko. Ivy, ano ka ba? Maupo ka nga dito. Nahihilo ako sa iyo eh. Sorry naman, Judy. Grabe kasi yung kaba ko Ilang saglit na lang at tiyak natapos na ang operasyon ni Jeffrey. Alam ko na hindi ako nanay niya, pero masisisi mo ba ako kung mahal na mahal kong batang yun? Alam ko. At alam ko na mahal ka rin ni Jeffrey. Salamat sa pagsama sa amin sa labang ito, ha? Daig mo bang isang kamag-anak ay... Talaga? Hindi lang naman tayo magkaibigan, para na rin tayong magkapatid. Saka ganito ka rin naman kagiliw sa pamilya ko, kaya patas lang tayo. Ay, talaga nanginginig ang tuhod ko sa kaba pag di ako naglalakad-lakad eh. Sinuko ko na sa Diyos ang lahat. Doon na ako nakahanap ng kapanatagan. Alam ko na tutulungan niya ang anak ko. Alam ko. Judy, si Doc! Narito na si Doc! Doc Lester! Doc! Kamusta po anak ko? Kamusta po ang operasyon niya sa puso? Hindi naging madali ang lahat, pero salamat sa tiwala ninyo at pagdarasal, naging maayos ang operasyon niya. Kailangan lang ni Jeffrey magpahinga at magiging okay ng kalagayan niya kaysa dati. Yes! Ligtas na Jeffrey natin! Diyos ko! Salamat po! Salamat, Doc Lester! Maraming salamat sa iyo! Bakit ka po umiiyak? Malungkot po ba kayo ulit? Hindi, anak. Sobrang saya ko nga dahil maayos ka na eh. Naging okay ang operasyon mo kasi sabi ni Doc, napakatapang mo daw. Ang galing-galing mo, anak. Ayan na nga, 2 araw pa lang nakalipas, parang ang lakas-lakas mo na. Opo, Nainay. Nakita ko po sa dream ko si Taytay, si Baby Rose, at si Lola Elsa po. Sabi po nila galingan ko daw. At sabi po nila alagaan kitang mabuti. Happy po sila na magkakasama po sila. Talaga ba, anak? Mabuti naman at nakita mo sila sa panaginip mo. Alam ko na miss mo na rin sila. Miss na miss ko na din sila, anak. Lagi natin silang ipagdadasal, ha? Opo, Nainay. Huwag na po kayong umiyak. Ay, oo nga po pala. Nasaan na po si Tita Ivy? Sabi niya bibilhan niya ako ng burger pag galing ko eh. Tita Ivy mo, nasa trabaho siya, anak. Ilang araw din siyang hindi nakapasok dahil sa pag-aalaga sa'yo. So, be sure na pasalamatan mo siya, ha? Tungkol naman sa burger, mabibilhan ka nun kasi sa mall siya nagtatrabaho. Maraming fast food dun, di ba? Yay! Gusto ko po ng burger! Sana po pumayag si Doc na kumain na po ko noon. Yay! Ay, Diyos ko. Salamat po. Sobrang saya ko po na makitang nakakatawa ng muli ang aking anak. Aalis na po ba tayo? Sandali lang, Jeffrey. Hihintayin natin ang Tita Ivy mo kasi sasama daw siya sa atin na magsimba at dumalo sa puntod na tatay mo. Teka anak, hindi ka ba nangihina o napapagod? Baka may epekto pa ang mga gamot na iniinom mo. Okay lang po ako, Nainay. Sabi ni Doc, strong na daw po ako eh. Basta lagi lang po iinom ng gamot at huwag magpapagod. Sa bagay,
1 buwan na simula nang maoperahan si Jeffrey. Sa awa ng Diyos, wala pa namang masamang nararamdaman ng anak ko. Tama si Doc. Dahil sa maintenance medicine magiging okay siya. Kailangan ko lang humanap ng mga panggastos para sa gamot niya. Ay, si Tita Ivy tumatawag. Hello, Ivy. Nasaan ka ng babae ka? Inip na si Jeffrey. Pumunta ka na dito at aalis na tayo. Hindi ba sabi mo, tumataya sa raffle si Eman? Sa Grand Raffle sa mula pinagtatrabahuhan ko? Grabe, Judy! Ikaw ang nanalo sa grand prize! Sa'yo pinangalan ng asawa mo yung mga raffle tickets niya at pangalan mo nabunot! Diyos ko! Mayaman ka na! Ang ticket ni Eman na nabunot? Ay, Diyos ko! Ay, salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Grabe, Judy. Tuwang-tuwa mga taga-simbahan sa donation mo. Ngayon may ipapagawa ng kapilya sa barangay natin. Oo. Pasasalamat ko sa Diyos sa blessing na binigay niya sa atin. Hindi ko inaasahan ang biyayang to. Dahil sa napanalunan kong malaking halaga sa raffle, nakapagtabi na ako ng para sa gamot ni Jeffrey. Hindi ka pa rin pinabayaan ng Diyos. Naipagawa ko pa ang libingan ng mga mahal ko sa buhay. Ngayon, may silong na sila at hindi na may initan o mauulanan. Sayang nga lang at hindi nila naabutan na nagkapera tayo. I'm sure na masayang-masaya din sila sa biyaya na dumating. At least, hindi ka na mahihirapan sa pag-iisip ng pera pambili ng mga gamot ni Jeffrey. At salamat sa balato mo sa amin ni Nanay, ha? Grabe, malaking tulong sa pamilya ko yon, Judy. Ikaw pa ba? Ay, teka, tatawagan ko nga pala si Doc Lester. Sinabi ko na makikipag-ugnayan ako sa foundation na tumulong kay Jeffrey. Para naman mag-donate din ako sa mga batang walang pampa-opera. Kahit maliit na donasyon lang, alam ko na may matutulungan. Nanay, Baby Rose, 1 taon na ang mabilis na lumipas pero ang sakit na nararamdaman ko hinarito pa rin sa aking puso. Siguro hindi na yun mawawala kahit kailan. Hindi ko rin alam kung paano ko kinaya na nawala kayo sa akin ng sunod-sunod na buwan lamang. Nangungulila pa rin ako sa inyo. Pero patuloy ko kayong mamahalin at mananatili kayong lahat sa aking puso. Nay, mauubos na po mga kandila. Magsisindi pa po ba ako? Sige anak. O basta mag-ingat ka ha, baka mapaso ka. Opo, Nay. Judy! Jeffrey! Tara na, baka mahuli tayo sa misa sa bayan. Bumalik na lang ulit tayo dito bukas. Oo, nandiyan na! Jeffrey, alika na anak. Hawakan mo na yung kamay ko. At huwag mo akong bibitawan. I love you, anak. Opo, Nay. I love you din po. At I love you din po kay Taytay, kay Baby Rose at kay Lola Elsa sa heaven.